Ano po ba ang kaibahan ng sakramento at sakramental? You're watching ETVN Philippines. Purihin ng Panginoon, isang mapagpalang pakikinig po at panunood sa ating programang Defend the Faith dito po sa Emmanuel TV Network. Ako po si Brother Marcos, si Evangelista. Sa maraming pagkakataon po ay ipinapaintindi natin na ang layunin ng ating palatuntunan ay upang maintindihan ng bawat mananampalatayang Katoliko kung ano po yung ating mga practices, kung ano yung ating pananampalataya. Kaya nga po kinukuha natin ang mga katanungan mula po sa iba't iba nating mga kapatid, kahit po yung mga nasa kabila, no? Para ho mas mapalawak natin at maintindihan natin ang ating pagiging Katoliko. At isa nga po sa kukunin nating tanong ngayon ay ang natanggap natin na ano po ba ang kaibahan ng sakramento at sakramental, no? Yung iba kasi ho, sa totoo lang, hindi naman ho naintindihan ano yung sakramento, ano po yung sakramental. At ito pong tanong na ito ay ipaliliwanag natin according to the official teaching ng ating simbahang Katolika. Una, maraming Katoliko, tanggapin po natin yan, ang talagang nagtatanong sa atin, Brother Marco, pareho lang po ba yung Holy Water, ito pong Holy Rosary, no? Yun pong Miraculous Medal, Saint Benedict Medal, marami tayong mga medals, ano po? At ito po may pareho lang din ang sakramento ng binyag, sakramento ng kumpil, ito po yan, ano? So marami hong nagtataka na bakit merong sakramental, merong sakramento. So bilang isang Katoliko, ang atin pong maliwanag na sagot dyan ay hindi po ito magkapareho. Tunog magkapareho, pero sa diwa, hindi po magkapareho ang sakramento at ang sakramental. Bagamat kapwa po itong banal na ginagamit ng ating simbahan para po sa pagpapakabanal ng mga mananampalataya o ng mga kaanib ng simbahan. Pero tatandaan po natin, mabilis ko pong sinasagot sa inyo, magkaiba po ang sakramento at ang sakramental. Ngayon, ano po ba ang sakramento? Kung atin pong babasahin ang ating official teaching sa atin pong tinatawag na Catechism of the Catholic Church o Katisismo ng Iglesia Katolika, sa kanyang paragraph 1131, no? Bubuklatin po natin sa kanyang paragraph 1131, maliwanag pong ipinaliliwanag, maliwanag na nga ipinaliliwanag pa, na ang mga sakramento ay mabisang tanda ng biyaya na itinatag mismo ni Kristo at ipinagkatiwala sa simbahan upang maipagkaloob ang buhay ng Diyos sa atin. So ito po yung paliwanag ng ating katisismo, no? Isang maliwanag na dapat maintindihan ng bawat Katoliko. Pagka isinaalang-alang pa natin yung mga kaibayo natin, siguro dapat mag-focus muna tayo dun sa welfare ng bawat kaanib ng Santa Iglesia Katolika. Kasi sila naman yung mga tinatarget ng mga kaibayo natin,
no? Sila yung nire-recruit eh. Pagka hindi ka equip, ano mangyayari sa'yo? Siyempre, akalain mo tama yung sinasabi ng kaibayo, iiwan mo ang simbahang Katolika at ikaw ay aanib na doon sa mga bagong sektang sumulpot, no? Tawag nga natin diyan mga sulpot. Bakit sulpot? Isipin niyo kamakailan lang mga nagdatingan yung mga yan, pero ang claim nila sila na yung tunay. Ngayon, pag pinag-usapan natin yung sakramento, ito totoo lang po kahit siguro aktibo sa mga community, pag tinanong natin ng biglaan, ano ba yung mga sakramento? Ginawa ko na po yan eh. Nagtanong na po ako sa ilang mga pagkakataon na ganyan eh. Ginulat ko eh. Ano ba ang 7 sakramento? Binanggit ko na nga yung 7 eh. Binigyan ko na ng number. Hindi pa ako masagot eh. So just imagine, ganun lamang po, no? Pero may maraming mananampalataya, marunong pong pumunta ng simbahan, marunong magsimba, pero pag tinanong mo kung ano yung mga aral sa loob ng simbahan, nakalulungkot po na hindi alam. So, ano ba yung mga sakramento? Unang-una sa lahat, meron tayong tinatawag na initiation, yung binyag. After binyag, meron tayong sakramento ng kumpil. And then after that, tayo po ay tatanggap ng banal na katawan ng Panginoon, tinatawag nating Eucharistia. A-attend tayo ng misa na noon, ano? And then, meron po tayong kumpisal. Kasi nakakasala tayo, patuloy naman ang ating pagkakamali. So meron tayong sakramento ng pagbabalik loob, pagpapanumbalik loob, kumpisal. Pagka tayo po ay may karamdaman, meron po tayong sakramento ng pagpapahid ng banal na langis. Dati ang tawag dyan ay extreme unction. Pero binago na yan, tinawag na yan na pagpapahid ng banal na langis sa may sakit, no? Anointing of the sick. Meron po tayong banal na orden. Ito po yung mga diakono, pari at obispo. 3 antas po ang banal na orden at ang ika-7 sakramento po ay ang sakramento ng pag-iisang dibdib o tinatawag nating kasal. Ngayon mga minamahal kong kapatid, ano po ba ang mahalagang katangian ng 7 sakramentong ito na aking binanggit? Napakaganda po. Ano ang katangian niya? Ito pong 7 sakramentong umiiral sa ating simbahan ay instituted, itinatag mismo ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi ho kung sino man ang nagturo niyan na gawin natin, kundi mismo ang ating tagapagligtas, ang ating Panginoong Hesukristo. At ang isang magandang katangian ng 7 sakramento, ito po ay talagang nagbibigay ng biyayang kanilang sinasagisag. Tinatanggap ng bawat mananampalataya yung biyaya na nakapaloob dito sa 7 sakramentong ito. At kinakailangan po ito para sa ating buhay Kristiyano sa iba't ibang yugto ng ating buhay. Kaya nga yung 7 yan, nagsimula tayo sa binyag hanggang makarating tayo sa banal na orden o sa tinatawag nating as matrimonyo o kasal, di ba? Pag may sakit tayo o meron tayong sakit na pisikal, meron tayong anointing of the sick. Pag may sakit ang ating kaluluwa, meron tayong kumpisal. At patuloy yung pagtanggap natin sa ating Panginoon, tulad ng kanyang pangako, tandaan ninyo, ako'y kasama niyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Nangyayari po iyon every time na tayo po ay tumatanggap ng banal na katawan at dugo ng Panginoon sa anyo ng tinapay at alak. Yun pong tinatawag nating Eucharistia. Ngayon mga minamahal kong kapatid, napaliwanag na natin ang sakramento, itinatag mismo ng ating Panginoong Hesukristo. Ano naman po, Brother Marco, yung sacramental? Di ba? Dalawa ho yung pinag-uusapan natin, sakramento at sacramental. Ngayon, kung muli nating bubuklatin ang Catechism of the Catholic Church sa kanya pong paragraph or number 1667, ang sabi po ng simbahan ng Catechism, Holy Mother Church has instituted sacramentals. Ang inang simbahan ang nagtatag ng sacramentals o ang nagbigay ng sacramentals.
watching ETVN Philippines. So meron agad dalawang diferensya. Yung sakramento, itinatag mismo ng ating Panginoong Hesukristo, while the sacramentals instituted by the Mother Church ng Santa Iglesia Katolika. So ano po ang ibig sabihin nito, mga kapatid? Ang mga sacramental po ay itinatag ng simbahan, hindi po direkta mula sa ating Panginoong Hesukristo. Hindi ho directly. Upang, anong dahilan? Upang ihanda ang mga tao sa pagtanggap ng biyaya at tulungan po tayong maging banal sa ating pang-araw-araw na buhay. So, ang sacramental po ay isang paraan para maging way of life natin sa pagpapakabanal. So, tulong po ito. Kumbaga sa sundalo, no? Ito po ay backup, no? Ito ay backup, okay? Para mas maklaro sa isip natin. Ngayon, bigyan ko kayo ng mga ilang halimbawa ng sakramental. Kanina binanggit ko yung 7 sakramento. Ano naman po ang ilan sa mga sakramental na prominente o kilalang-kilala natin? Number 1, holy water. Di po ba, pag pupunta tayo ng simbahan, minsan nag-uunahan pa tayo magsawsaw ng holy water, nagwiwisik ng holy water ang mga pare after the mass. May mga ganong instances. So number 1 sa sacramental na tandang-tanda natin ay holy water. Rosary. Pag-rosaryo natin, sacramental po yan. Crucifix. No? Marami mga Katoliko, meron silang sinusuot na crucifix, parang obispo, parang ang Santo Papa. Meron po tayong eskapularyo, yung brown scapular ng Mama Mary natin. Meron pa ngang iba, nakikita ko, parang green yung suot ng iba. Meron din naman yung mga apostolado ng panalangin, nagsusuot sila ng Sacred Heart of Jesus, no? Yan yung eskapularyo, yung isinasabit sa leeg natin. Meron din po tayong miraculous medal, yung ibinigay ng mahal na ina sa Lourdes, France. At syempre, kasama na sa sacramental, yung bendisyon ng pari at yun pong sign of the cross, yung pagpapahid natin ng mga abo, tuwing Miyerkules ng Abo, siyempre ganun din po yung mga palaspas, no? Yan po ay tinatawag din nating sacramental. Hindi po yan pambugaw ng mga impakto, ng mga multo, ng mga aswang. Hindi po ganun yan. Yan po ay pagpapakita natin, no, ng pagtanggap sa pagdating ng Panginoon tuwing araw ng linggo ng palaspas. Ito po yung pagsapit o papasok ng Holy Week. Ngayon, ano po ang pinakamagandang kaibahan ng sakramento at ng sakramental? Paliwanag po natin. Ang sakramento po, uulitin ko tulad ng pinag-usapan natin kanina, ito po ay itinatag mismo ng ating Panginoong Hesukristo. So pag binanggit yung sakramento, ay direktang si Jesus ang nagbigay niyan sa atin. Mula kay Jesus, ibinigay sa atin yan. Di ba? For example, yung kumpisal. Sabi niya sa John chapter 20, verse 21 to 23, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo, sabi niya sa kanyang mga alagad. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan, pinatawad na nga, ang hindi ninyo patawarin, hindi nga pinatawad. So nasa Bible po yon. And then yung binyag, di ba, nasa John chapter 3, sabi niya, unless a man be born again in water and in spirit, he cannot enter into the kingdom of heaven. So nasa Bible po yon. No? Ultimo yung pagkukumpil, yan, lahat yan, yung sakramento ng matrimonyo, pag-iisang dibdib at sakramento ng banal na orden, yung pagpapahid ng banal na langis sa Santiago chapter 5 verse 16, kumpleto po yan. Lahat po yan ay makikita natin sa Bible. Hindi po yan imbento. Yan po ay itinatag mismo ng ating Panginoong Hesukristo. At kung titingnan natin ang ating mga kaibayo, wala po sila niyan. Wala sila ng mga sakramentong binabanggit natin. Ang sakramento, tandaan natin mga kapatid, ay nagbibigay po ng biyaya sa pamamagitan ng mismong pagkilos. Sa mismong pagkilos ng sakramento, tinatawag itong ex opere operato. No? Ex opere operato. At ang sakramental naman po ay naghahanda sa ating mga mananampalataya upang tumanggap po ng biyaya at nakasalalay sa pananampalataya at disposisyon ng gumagamit. Katulad nung natatandaan ko, merong isa, narinig niya,
O pag may suot ka ng brown scapular, hindi ka pupunta sa impyerno, no? Ikaw ay dadaling lang sa purgatorio. Alam mo ninyo, kahit na 100 eskapularyo isabit ninyo sa liig ninyo, pero ang ugali naman ninyo ay ugaling hindi makatao, hindi kayo pupunta sa langit, hindi kayo pupunta sa purgatorio. Malamang ang direkta nyo doon sa dagat-dagatang apoy, no? Tandaan po natin, may biblical foundation ang ating pananampalataya. Si Kristo mismo ang nagtatag ng sakramento. Kaya nga sabi niya, di ba? Sa Matthew chapter 28 verse 19, humayo kayo at gawin niyong alagad ko ang buong sanlibutan at binyagan ng bawat tao sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Di ba? Oy, bago ko makalimutan, yung Eucharistia, which is the summit of our faith, maliwanag po, sinabi sa Luke 22:19, do this in remembrance of me. Then, ang mga sacramental po, nasa Bible din po ba, Brother Marco? Kasi alam nyo naman ang mga protestante, ang mga kaibayo natin, lahat na lang ng galaw natin, sinisita. Nasa Bible ba yan? Para humaintindihan natin ang sacramental po, matatagpuan natin, makikita natin sa Biblia, katulad po sa Lumang Tipan, doon po sa Numbers chapter 21 verse 8 to 9. Ang Diyos ay nagpagawa ng tinatawag na tansong ahas kay Moises. At ang sino mang titingin sa tansong ahas, pag kinagat ng ahas, hindi po namamatay. Ang tawag po doon ay sacramental. Sa Bagong Tipan, si Apostol Pablo po sa Gawa chapter 19 verse 11 hanggang 12, meron po siyang ginamit. Ang mga panyo, ang mga damit, mahawakan lang po ni Pablo. Ang mga tao pong may sakit sa daan ay gumagaling. Sacramental po iyon. Actually, pati nga ho ang mga anino ng mga apostol, dumaan lang doon sa hanay ng mga tao may sakit. Gumagaling. Sacramental po yan. So, ang lahat ng pinag-uusapan po natin at pinaliwanag, ito po'y klarong-klaro, may biblical foundation. At maraming mga maling akala ang iba, kahit na Katoliko. Akala nila pagka ikaw ay gumamit ng holy water, gumamit ka ng scapular, nag-rosary ka, magic yan, na direkto na yung salvation mo. Mali po. Kaya tatandaan po natin, anong diferensya, anong kaibahan, sakramento at sakramental? Sakramento, 7. Tinatag, galing kay Kristo. Sacramental, marami po yan. Pero yan po ang guide natin para po sa ating pang-araw-araw na pagiging pagpapakabanal patungo sa kaligtasan. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa akin. Subaybayan niyo po ang mga iba pa nating videos, ang ating mga pagtatanghal dito po sa Emmanuel TV Network. Ako po si Brother Marco Evangelista. Laging nagsasabing ang Diyos ay sumasa atin, Emmanuel. You're watching ETVN Philippines.